Ito ang iyong tanong. Hello. Hi. Ayan. Ito yung iyong microphone. Okay. Paano mo hinaharap ang mga hamon o problema sa buhay bilang isang kabataan? Uulitin ko ang tanong. Paano mo hinaharap ang mga hamon o problema sa buhay bilang isang kabataan? Bilang isang kabataan, hinaharap ko po ang mga hamon o problema sa aking buhay sa pamamagitan ng pagtanggap po ng aking mga kamalian. Dahil alam ko po na pag tinanggap ko ang kamalian sa aking sarili, ay mas ma-i-improve ko pa po ang ugali or ang attitude ko at mas magiging malakas po ako sa susunod na mga hamon na darating sa akin. At sisiguraduhin ko po na sa susunod na pagharap ko sa hamon o problema ng aking buhay ay hindi ko nagagawin ang aking pagkakamali. At ang pinaka-importante ay ang paghingi ng gabay at tulong sa Panginoon ay lamang po at maraming salamat. Pakinggan mo mabuti. Paano mo ipapakita ang pagiging isang huwarang kabataan sa araw-araw? Paano mo ipapakita ang pagiging isang huwarang kabataan sa araw-araw? Maraming salamat po. Bilang isang kabataan, may papakita ko bilang isang disiplinado, responsableng kabataan na responsable at disiplinado. Kailangan natin ng tulong upang maging disiplinado. Kailangan din natin tumulong sa mga organisasyon sa ating barangay. Sa pamamagitan nito, may papakita ko po ang pagiging huwaran kong kabataan. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you very much. Kung may isang isyong panglipunan na nais mong bigyang pansin, ano ito at bakit? Kung may isang isyong panlipunan na nais mong bigyang pansin, ano ito at bakit? Good evening, everyone. I would like to give attention about mental health. Many young people are struggling silently with stress, anxiety, and sadness. It is important to talk about this issue and support one another and make sure that everyone will make seen, heard, and supported as always. Thank you very much. Makinig kang mabuti. Ano ang masasabi mo sa paggamit ng social media ng mga kabataan ngayon? Nakakatulong ba ito o nakakasama? Ano ang masasabi mo sa paggamit ng social media ng mga kabataan ngayon? Nakakatulong ba ito o nakakasama? Para sa akin po, ito ay parehas na nakakabuti at nakakasama. Sapagkat nakakabuti ito dahil nga nagagamit natin ito bilang ating way ng communication, pagkakaroon ng bagong kaalaman at paglaganap ng mga magagandang impormasyon. Nakakasama naman ito sapagkat marami ang gumagamit ng social media sa paraan
makakatulong sa tao o sa buong mundo dahil ito ay nakakabuti sa ating kalikasan. Ay lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, candidate number 2. Ginoo, candidate number 3, Lawrence Indepenso. Indepenso. Bubunot ka ng tanong. Ito ang iyong tanong. Kung ikaw ay mabibigyan ng katawang makipag-usap sa isang leader ng bayan, ano ang mungkahing iyong ibibigay para sa kabataan? Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataong makipag-usap sa isang leader ng bayan, ano ang mungkahi ang iyong ibibigay para sa kabataan? Kung ikaw ay magkakaroon ng pagkakataong makipag-usap sa isang leader ng bayan at magbibigay ka ng mungkahi, anong mungkahi para sa kabataan ang ibibigay mo? Ang mukhaing ibibigay ko pag nagkaroon ako ng pagkakataon makipag-usap sa leader ng isang leader ng bayan ay awareness sa mental health. Alam naman natin na hindi masyado ito tutuunan ng pansin ng mga leader ng ating bayan. Madami kabataan ang nasisira ang mental health. Kaya naman po sa Maraming salamat, candidate number 3. Let's now move on with our name, Michael Cuentas. Babasahin ko ang tanong dalawang ulit. Pakinggan mo mabuti. Ano ang natutunan mo sa pinakamahirap mong karanasan sa buhay? Ano ang natutunan mo sa pinakamahirap mong karanasan sa buhay? Maraming pong salamat po sa magandang tanong. Ang natutunan ko po sa pinakamahirap ko po na naranasan sa aking buhay, yung time na po na namatay ang aking lolo. Dahil dun ko po na dun ko po na-realize na kailangan po natin sulitin na ang makasama po natin ang ating mga mahal sa buhay. Dahil hindi natin alam kung kailan sila mawawala sa ating piling. Kaya habang maaga pa at kasama natin ang ating mga magulang at mahal natin sa buhay, ay sulitin natin ang bawat oras at segundo na kasama natin sila. Yun lamang po at maraming pong salamat. Ayan. And dahil ko ng dalawang ulit. Ito na ang tanong. Sa iyong palagay, paano makakatulong ang edukasyon sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng isang pamilya? Uulitin ko ang tanong. Sa iyong palagay, paano makakatulong ang edukasyon sa pag-angat ng antas ng pamumuhay ng isang pamilya?